So here is the sample problem number 30. So yung problem natin ay ito. So yung problem natin, so in a condenser containing air and water, the air pressure is 22 kPa absolute. So what is the gauge pressure in kPa at a point 1.37 meter below the water surface? So pinapahanap yung gauge pressure at a point 1.37 meter below the water surface. So given tayo ng 22 kPa na absolute. So, ang gagawin natin, so, i-drawing muna natin. So, yan. So, dito, pinapahanap sa atin yung, so dito, di ba, ito yung, kunyari, for example, this is the water surface. And then, pinapahanap sa atin yung pressure or the gauge pressure from the water surface or below the water surface. So, ito. So, ito yung pinapahanap sa atin na pressure. Yan. So, yung height niyan is 1.37 meter. Ayan. So, from dito sa water surface, papunta dito, so yung lalim niya is 1.37 meter. Ano yung magiging pressure dyan? So, una, so, given tayo ng absolute dito sa P absolute. So, P abs is equal to P gauge. Yan, kunin muna natin. P gauge plus atmospheric pressure. So, una, kunin muna natin yung gauge pressure dito sa taas. So, let's say P1 na lang. And then, yung dito sa baba niya is P2. Ayan. So, kunin muna natin yung gauge pressure dito sa taas. Dito sa water pressure, which is 22 kPa yung absolute pressure natin. Ayan. Is equal to P gauge plus ano yung atmospheric pressure natin dito. So, constant value. So, 101.325 kPa. Yan. So, P gauge now is equivalent to 22. So, 22 minus 101.325. So, ang magiging gauge pressure natin dito, so, negative 79.325 kPa. So, yan yung gauge pressure na una dito sa may water surface. Ngayon, pupunta tayo dito sa may point 2, which is 1.37 meter yung height niya from water surface. Ngayon, gagamitin natin yung formula na 2 points. So, P2 minus P1 is equal to gamma H. So, yan, gagamitin natin to. So, P2 now is equal to gamma H. So, ilipat lang natin yung pressure na una, which is P1. Ayan. So, P2 is equal to gamma H. So, gamma. So, ito yung H natin. So, ang liquid natin dito is water. Water siya. So, ang unit weight is 9.81 kilonewton per cubic meter times yung height natin na 1.37 meter plus, so i-add natin yung ito, unang gauge pressure natin, so negative 79.325 kPa or kilonewton meter squared. Ayan, so P2 natin. So know that, di ba, kPa is equal to kilonewton per meter squared lang siya. So yan. So 9.81 times 1.37
plus negative 79.325. So, magiging answer natin is negative 65.885 kilonewton. So, makacancel to, magiging meter squared. So, kilonewton meter squared, or palitan natin siya ng kPa. Ayan. So, yung pressure or the gauge pressure natin, so pagdating dito sa may point 2, na ito yung 1.37 meter, so ang magiging gauge pressure na natin dyan is negative 65.885 kPa. Ayan. So, dito naman sa point 1, so negative 79.325 kPa. So, yan yung ano natin. So, habang bumababa yung pressure, ayan, so habang papailalim yung ano natin. So, nag-i-increase, ayan. Nag-i-increase yung value natin. So, from negative 79.325, so, tumaas siya. So, naging negative 65.885 kPa na lang siya. So, yung pinapahanap sa atin na gauge pressure, yan, in kPa at a point 1.37 meter below the water surface, ito na. So, ito yung sagot natin. So, negative 65.885 kPa. So, yan yung answer natin for sample problem number 30.